Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila tong it's. Meron lang po tayong pahabol na pag-uusapan ngayong araw po ng Webes, September 25, 2025. Dito po sa ating screen ang kopya po ng sinumpang salaysay ni Orly Regala Gutesa. Ito po yung affidavit ng surprise witness ni Marcoleta. Ito pong si Orly Regala Gutesa ay nagkiklaim na siya raw ay security consultant at empleyado ni Zaldico. At sa kanyang sinumpang salaysay ay itinuro niya si Congressman Eric Yap at itong si former Speaker Martin Romualdez. Pero parang hindi ka paniwala yung kanyang detalye dyan sa kanyang sinumpang salaysay. Kasi sa mga katanungan, even ni Marcoleta, hindi masabi ng testigo kung kanino niya ibinigay ang pera dun sa mga alleged houses ng Romualdez. At ang sabi niya, ang kilala lang niya ay itong si Paul at si Mark na executive assistants ni Zaldico. So, wala siyang binanggit na yung bag o yung maleta na pera ay ibinigay niya mismo kay Martin Romualdez. At kahit nga kay Zaldico wala rin ganun eh. Ang pinagbibigyan lang daw nila ay etong si Paul at etong a certain Mark. So yan po yung salaysay ni Orly Regala Gutesa. Na sabi ni Pebbles Talaquera ay dismissed Marines. Pero sabi niya, hindi naman daw siya dinismiss. Siya raw ay nag-early retirement. So, malalaman naman yan sa mga records. At ito nga po, mga kababayan, yung sinumpang salaysay. At dito po sa bandang dulo, ito po, pakita ko sa inyo yan. Pinirmahan po ni Orly Regala Gutesa. Sabi niya, sa katotohanan ng lahat ay nilagdaan ko ang salaysay na ito ng kusang loob at walang anumang pamimilit at bunsod lamang ng hangaring matulungan ang ating bansa. Di wow. Di wow. Ano pala to? Parang nagpapakahiro, nagpapakabayani. Naku, ingat ka sir. Yung mga bayani, binabaril po yan sa luneta. Pag-iingat po kayo. Baka nagagamit kayo, akala ninyo kayo nakakatulong sa bansa, yung pala, hindi kabaliktaran yung nangyayari sa inyo. So, doon po sa hearing, sabi ni Marcoleta, nakanotaryo ba yan? Kasi importante na notarized yung iyong sinumpang salaysay. Ito naman po, mga kababayan, notaryado naman po. Sinumpaan at nilagdaan sa harap ko ngayong ika-24 ng Setyembre 2025 sa Manila. At ipinakita sa akin ng nagsalaysay ang kanyang LTO driver's license N2611, yan. Bilang patunay na siya ang nagsasalaysay at pumirma sa sinumpang salaysay na ito. At ito ay kanyang ginawa ng kusang loob at walang nagpuwersa sa kanya para gawin ito. Sino ang nagnotaryo? Attorney Pechi Rose G. Espera, Notary Public. Ngayon, mga kababayan, ayon po kay lawyer Pechi Rose G. Espera, hindi raw po siya ang nag-notarize. Ito, basahin natin itong report ng bilyonaryo. Lawyer Pechi Rose G. Espera has disowned the bombshell affidavit of Orly Regala Gutesa, former Marine and bodyguard of Representative Zaldico, na sinabit po dyan sa Senate Blue Ribbon Committee ngayong araw na ito. Sabi niya, I categorically deny notarizing, signing, or participating in the preparation of the said document. The signature and the notarial details attributed to me are falsified and unauthorized. Espera said in a letter asking to take down a social media post of Gutesa's affidavit. So, base po dito mga kababayan sa sinumpang salaysay,
si Atty. Pechi Rose Espera ang nag-notarize. So meron siyang partisipasyon diyan po sa salaysay ni Orly Gutesa. Pero sabi niya, wala po siyang kinalaman diyan, hindi po niya ninotarize, wala po siyang pinirmahan, at hindi po siya nag-participate in any way para sa preparation ng nasabing dokumento. Kaya ito pong pirma dyan at yung mga detalye ng notaryo to me, sabi niya, are falsified. Peke po yan at unauthorized. Ayan po mga kababayan. Pero ninyo paano nyo paniniwalaan ang isang sinumpaang salaysay kung yung mismong notaryo ay pineke? Diba? Yung notaryo nga lang falsified, ibig sabihin, dumaan sa falsification of public documents, unauthorized. So, paano mo paniniwalaan ang salaysay ng taong ito? Sa pag-notarize pa lang, peke na mas lalo na siguro dun sa mga mga sinasabi niya. Kasi mga kababayan, ito, ipapakita ko sa inyo ito, sabi rito, witness ni Marcoleta versus Martin Romales na huling nagsisinungaling. Di na daw siya kinokontak ng tropa niya. Ngayon pa lang siya lumantad. Ito. Pakinggan natin ito nga nangyari po dyan sa dyan po sa Senado. Hindi po nakapag-usap-usap ba kayo tungkol dito? Hindi po nila alam, Your Honor. Nagulat na lang sila nung nakita nila ako sa TV, Your Honor. Wow! Paano mo naman nalaman nagulat ang tropa mo hindi ka pa lumalabas dyan? May kumontak ba sa'yo? So far, Your Honor, wala na, Your Honor. Ano yung wala na? Wala nang... Doon pa lang sa umpisa, sinungaling na. Tingnan ninyo Paano nga niya nalaman na nagulat yung mga tropa niya? Ngayon pa nga lang siya lumantad. Hindi pa niya nakakausap yung tropa niya. Diba? Hindi pa nga sila nagkikita paano niya nalaman na nagulat? Kalalabas pa lang niya dyan. Pwedeng nalaman niya na nagulat kung siguro tapos na yung hearing at umuwi siya ron. Nagulat yung, pare, ano yung ginawa mo dyan? Bakit nilantad mo yan? Ganyan. Pwedeng ganun, pero yung sinabi niya na nagulat yung kanyang tropa, ngayon pa nga lang siya lumantad, ngayon pa lang siya nagsalita. Paano nangyari yun? Paano niya nalaman na nagulat? Diba? So, huling-huli, mga kababayan. Etong si pangalan tong gonggong na to. Pangalan na ito, si Orly. Doon pa lang huling-huli na nagsisinungaling Natuloy natin. Kumukontak sa akin doon sa mga dati kong kasama sa trabaho, Your Honor. Dahil sa paglalahad mo. Wow! Papasok si Erwin Tulfo, hindi na Okay. So, dahil sa paglalahad niya, hindi na raw siya kinokontak. Ngayon nga lang siya lumantad Diba? Ngayon nga lang siya lumantad Hindi na agad siya kinokontak. I think, medyo natahimik si Marcoleta. Pumasok ngayon si Erwin Tulfo. Ito. Please. Teka muna, Secretary, Senator Marcoleta. Hindi ka na kinokontak ng mga kasamahan mo. Sa ngayon, Your Honor, wala na. Paano mo nalaman na hindi ka kinokontak, hindi mo na sila makontak, ngayon ka lang lumabas dito? Bakit? Kwento mo sa kanila na lalabas ka rito at magte-testify ka? No, Your Honor. O paano nila nasabi mo na ayaw ka nang kausapin dahil maglalahad ka rito? Kasi hindi na po sila nag-ano sa cellphone ko dati kasi. Wow! Ikabu. Yun. Paano nga naman nalaman mo? Hindi na nagre-reply yung tropa mo, hindi ka na sinasagot, hindi na sila nagtitext, hindi na sila nagko-call, hindi na kayo nag-group chat. Dahil lumantad ka. Ngayon ka pa nga lang lumantad. Ngayon pa lang nila malalaman dapat na dapat nakita nila. Doon pa lang sila mag-react. At kapag nakita ka nila, sasabihin nila, nako, anong ginawa mo? Diba? So, huling-huli. Huling-huli ang pagsisinungaling neto ni Orly. Sabi tuloy dito, eto pa isang epal moment ng tanim witness ni Marcoleta.
Panoorin paano saluhin ni Direk yung kapalpakan nito. Oh, ito si Direk Marcoleta. Oh, sasaluhin niya, pagtatanggol niya. Buhol-buhol na si Kuya. O saluhin mo na, tawag ni Marcoleta. Oh, Kaya naman hindi mo sila makontak dahil nandito ka pa. Kasi bawal magtatawag dito, tama? Yes, Your Honor. Okay. oh, yan. Walang iya ka, Marcoleta. Halatang halata yung ginagawa ninyo. Nagsisinungaling na, bukom-buko na. Tapos ngayon, eto, yung notaryo, peke pa. Oh, falsification of documents. Tapos ano pa? Unauthorized use of signature. O dyan sa notaryo. Nako. Grabe talaga itong witness na ito. Hindi ko alam kung bakit kinakailangan pang pikiin yung notaryo. Bakit kailangan pikiin pa? Ang dami namang notary public dyan. So ito, bago tayo magtapos, magbasa lang tayo ng ilang komento. Ito mga kababayan. Ito maganda. Ano ba yung witness mo, Marcoleta? May depekto. Di mo na briefing mabuti. Naniniwala akong dapat managot si Martin at Saldi at sila'y makulong 10 ng mga binanggit na senador. Pero puta naman, kapag nagdala ka sana ng maayos at walang sabit, idol ka pa naman ng mga didilis. Oh. Ito pa. Sabi niya, December 2024 siya nagsimula kay Saldi ko, pero pasimula niyang trabaho agad siyang pinag-deliver ng maleta kay Speaker Martin Romualdez. Ito ang tanong, kung confidential ay papagawa sa'yo, agad mo ba pagkakatiwala ng isang bagong empleyado para magdala ng ganong kalaking halaga? So question yon. Diba? May punto naman si Bossing. Oh. Hindi ka basta-basta maglalagay ng bagong empleyado. Lalo na, baka hindi mo pakilala, baka madadayan. So, hindi mo pagkakatiwalaan, siguro, look out lang. Pero yung pagbubuhatin mo at magdadala ng pera, hindi mo ilalagay yung mga bagong empleyado. Tingnan mo nangyari. Oh. Di ba? Ano pala yan? Chuchu. Chuchu. Si hindi notaryado planted kasi kitang-kita binigay lang ni Marcoleta ang babasahin niya. Oh. Di ba? Planted. Binigay lang daw yung babasahin tapos nagkagulo-gulo pa. Nagbabasa nagmamadali daw. Si Marcoleta ang may gawa ng affidavit, period. Naniniwala ba kayo? Na ito'y planted, ito'y scripted, at si Marcoleta ang gumawa ng affidavit? Yan po, kung kayo po'y agree, ibig sabihin, umaagree kayo dito sa ating kababayan. Ha? Galawang Bato ang galawan ngayon ni Marcoleta. Nakulong si Madam De Lima dahil sa mga driver na binayaran ni Bato noon na tinakot si Kerwin Espinosa para madiin si Madam De Lima. Yan ang galawan ngayon ni Marcoleta. Palakpakan. Ay, sabi ng ating mga kababayan. Comedy witness, parang hindi ka panipaniwala itong hawak ni Marcoleta. So, hindi po talaga kapanipaniwala dahil marami pong butas yung kanyang statements at pamali-mali. Pero si Bato tuwan-tuwa dito, bilib sa Bato eh. Kulang na lang lips to lips ni Bato de la Rosa to eh. 'Di ba? So yan po ay talagang gawa-gawa po ng DDS. Hindi nga natin alam, baka ito yung sinasabi na na dahilan kung bakit dapat si Sara Duterte sa opisina ni Marcoleta eh. So yan mga kababayan, nako, palpak na yung kanyang sinabi diyan sa sa hearing, kanyang pag-testify, matindi pa nito ay mismo yung si lawyer Pechi Rose J. Espera ang tumanggi at dininay niya na siya ang nag-notarize. Ito mga kababayan sa ating screen. Hindi daw si Attorney Pechi Rose Espera ang nag-notarize niyan. At walang authorization kung sino man ang gumamit ng pangalan niya. So, ibig sabihin nun, ito po ay falsification of documents. Public documents. So, hindi ka pa pinaniniwalaan. May ka na may issue ka na agad. So, nako, yun lang po muna mga kababayan. So, nabangan natin sa ibang araw yung mga update tungkol po dito. At talaga naman pong pansin ko, politika na po ang nangyayari. Kanya-kanyang kampihan, kanya-kanyang takipan. Sa tingin ko naman, sa pamumuno ni Senator Ping Lacson,
At sa pag-aagapay ni Senate President Tito Soto ay lalabas po talaga ang katotohanan at mapapagpanagot po ang lahat po ng involved yan po sa flood control anomaly. Alright, so yun lang po muna. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. Ingat po tayong lahat. God bless po.